Ito pa yung ano, yung balita patungkol dito sa saan ba yung kay ano, yung kay ito yung Robin Padilla lo, 'di ba natatandaan ninyo yung putukan, barilan diyan sa Zamboanga. Kanino nila sinisisi? Sinisisi nila sa gun ano ni Robin. Sinisisi nila sa culture of violence ng mga Duterte. Pero hindi nila sinisisi na itong batang ito ay saklaw ng juvenile law ni Kiko Pangilinan at pwedeng hindi makulong itong batang ito. Pwedeng hindi makulong itong batang ito. Yung bata na to, grabe, nag-Facebook live. Inaayos niya pa yung baril niya sa ano, sa CR tapos nakatingin pa siya, tumatawa pa. So meron siyang audience, meron siyang target audience. So yun yung dapat hanapin ng gobyerno. Bakit ka nag-live at sino yung nag-udyok sa'yo na i-live ito habang ginagawa ito? Kasi, okay, given na binubuli siya nitong mga estudyante rito, pero may nag-udyok sa kanya na gawin to. Yun ang dapat iniimbestigahan natin. Hindi yung puta isisisi nyo sa ano, isisisi nyo dun sa Robin Padilla lo. Isisisi nyo dito sa mga Duterte. Ang may kasalanan nito, sa totoo lang, itong bata na ito, may posibilidad na hindi ito managot sa batas dahil nga dyan sa hayop na juvenile law ni Kiko Pangilinan. Diba? Sana yun ang sisihin natin. Yung Robin Padilla lo, katulad niyan. Robin Padilla lo. Anong Robin Padilla lo? Pinabababa yung ang tawag dyan, sentensya ng ang kaso mo illegal possession of firearms. Ang tanong, ito bang bata na ito, yung mga baril na yan, illegal ba yan? Palagay ko, customs ang tatay niya ng may-ari ng mga baril na yan, lisensyado lahat yan. Lisensyado yan. So pwede nating sisihin dito, magkakaparehas lahat. Yung sistema ng gobyerno, sistema ng batas, yung may pagkukulang yung mga magulang at may pagkukulang yung eskwelahan. Malaki ang pagkukulang ng eskwelahan dito, ba't hindi nyo masisi Ateneo? Kasi kung chinek nila yung gamit ng bata, nakita sana nila na may dalang baril ito. Pero hindi nila ginawa yung kanilang trabaho na masecure yung kanilang mga estudyante. Dyan nga sa Ateneo yung mga basketball player, nalunod pa yung isa. So malaki ang pagkukulang ng eskwelahan. Dahil hindi napanatili ng eskwelahan yung pangako nila sa mga magulang netong mga bata na ito na bibigyan sila ng proteksyon. Mantakin mo. Naipasok daw yung baril sa loob dahil may kotse yung bata. So ibig sabihin, hindi kayo nag-check ng mga kotse. Paano kung may kotse ng mga teroristang pumasok dyan, may bomba pala dyan, di mas maraming mamamatay? Ba't sinisisi nyo si Robin? Ba't sinisisi nyo yung mga Duterte? Yung mga tao na dapat na una nating pinapanagot at saka yung iniimbestigahan natin para malaman natin sino ang nag-udyok sa bata na ito, sino yung mga audience ng bata na ito, sino yung mga nag-impluwensya sa mga bata na ito na gawin niya yung pagpatay na yun ang dapat na inaasikaso natin. Inatong mga to. Duterte na naman, di ba sinabi ko nga sa inyo, Ateneo. Ang Ateneo, Jesuit yan na eskwelahan. Ang Ateneo, mga pare, madre, ang mga namumuno dyan. Ang mga pare, madre, galit man sa mga Duterte yan. Ang mga Atenista, mayayaman man yan. Mga oligarko yung mga tao dyan. Hindi galit sa mga Duterte yung mga estudyante dyan. Tapos sasabihin ninyo na, kasi si Inday na-impluwensyahan yung mga bata. Kung merong mag-i-impluwensya sa mga bata na ito, yung mga dilawan dilawan na eskwelahan yan. Di ba? Dilawan na eskwelahan yang ano na yan, yang paaralan na yan. Tapos sasabihin ninyo, may impluwensya mga Duterte dyan. Kung merong may impluwensya dyan, si Risa, De Lima, sila Jokno, yung mga aktivista, sila ang merong ano dyan, ang merong impluwensya dyan. Hindi, nakita, ginagawa nilang yung mga adik, ginagawa nilang bayani. Kaya siguro, okay lang. Yan ang problema natin ngayon. Pakinggan natin tong balita ni John Vic. Si John Vic, ang tagal na wala. John Vic, ang tagal mo na wala, ba't lumutang ka pa? Nakalimutan ka na ng taong bayan. School ng mga elitista yan, tama. School yan ng mga elitista. Do you think may impluwensya mga Duterte dyan? Yung public school nung nakaraan, sa mga Duterte rin sinisi. Bakit? Yung may-ari ng baril, Duterte supporter. Putang rin yan. Kahit naman siya may-ari ng baril na yon, kung ninakaw yun sa kanya nung pamangkin niya, anak niya, or someone, at Duterte supporter siya, di man niya kasalanan yun. Walang hiya na yan. Lahat na lang sinisi sa mga Duterte, Diyos ko po. Secretary John Vic Remulla ang tinaguriang Robin Padilla Law sa pagtasa ng krimen sa bansa. Kaya mungkahi ni Remulla gawing non-bailable offense sa pagkakaroon ng illegal na baril.
Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, bakit naniniwala si Secretary Remulla na itong dahilan ng pagtaas ng krimen sa bansa? Jiggy, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 98% ng mga krimen Upal. Sabi ni John Vic noong nakaraan, bumaba yung crime rate sa Pilipinas. Tapos ngayon, tumaas daw yung crime rate. Ano ba talaga? Tumaas, bumaba. Tapos ngayon na tumaas, isisisi nyo kay Robin? Isisisi nyo kay Robin? O may batas na mababa ang available offense, ang pagkakaroon ng baril, illegal possession of firearms. Hindi ba trabaho ng pulis na hulihin ang lahat ng mga loose firearms? Hindi naman sinabi nung batas ni Robin Padilla na magtago kayo ng mga baril na illegal. Kasi pag ang baril illegal, tinatago mo, utangin yan, dapat hinuhuli ka ng gobyerno. Dapat may crackdown kayo. Kung may crackdown kayo sa drugs, dapat may crackdown din kayo sa illegal possession of firearms. Kasi delikado talaga yan. Si Bongbong Marcos nagdeklara na siya nung nakaraan. Sabi niya, paiigtingin daw niya yung kampanya para sa mga loose firearms. Ano na nangyari dun? Baka nga, pag tinanong nyo si Bongbong ngayon, Sir, meron kang sinabi nung nakaraan na paigtingin yung yung paglaban sa mga illegal sa mga loose firearms. Pusta tayo, din niya na matandaan nyo sa daming pinangako niya sa Pilipinas. Huwag nyo sisihin yung batas ni Robin. Ang sisihin nyo, hindi na nagtatrabaho yung mga pulis. Bakit? Putang ina, lahat ng pulis nandun sa Senado. Lahat ng pulis nakaharang dyan sa Senado, nakaharang sa impeachment, nakaharang dun sa mga nagrarally. Wala nang pulis na nasa mga checkpoint. Kupal. Hayop na yan. So yun ang sisihin natin. Sisihin mo na ninyo yung mga sarili nyo. Huwag kayo magturo na magturo. Puro kayo turo ng turo. Baka kayo manuno. Trabaho mo yan, John Vic, na panatilihing safe ang Pilipinas. Ikaw ang may-ari ng pulis. Ikaw ang may-ari ng LGU. Di sana gumawa ka ng paraan kung mahina yung batas ni Robin Padilla, di sana gumawa ka ng paraan kung papaano masasawata, makukuha ang lahat ng mga baril na expired na yung mga lisensya. May database man kayo, di ba? May database ka. Halimbawa, si Jay Guevara, meron siyang baril. Nag-expire na yung kanyang lisensya. Tapos, kasi dapat yung pag nag-expire yung lisensya mo, isosoli mo yung baril. Kasi wala ka ng karapatan na humawak ng baril na yon. So dapat alam ninyo kung sino yung mga tao na hindi na nag-renew ng mga baril at kailangan yung mga baril na yon mapunta sa inyo. May mga details man kayo sa system ninyo ng mga tao na may mga legal na baril. So dapat may database din kayo na nakikita ang lahat ng mga tao na expired na yung kanilang mga baril na hindi na nila ni-renew. So kapag hindi na ni-renew, ino-operate nyo na dapat yun. Dapat kung halimbawa si Jay Guevara mayroon siyang lisensya na hindi na na-renew, may baril siya na nakapangalan sa kanya na hindi na na-renew. Loose firearms na yun. May database kayo niyan. Pupuntahan nyo na si Jay Guevara. Tok, 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 tok. Jay Guevara, dito ka ba? Meron kang baril na ganito. Ito yung serial number. Kompleto yun sa FEO, Firearms and Explosive, blah, blah, blah. Sa website, nandoon nyo. Meron kang baril na ganito. Hindi mo na ni-renew. Nasa iyo pa ba tong baril na ito? Sasabihin niya ngayon, ay wala na, nabenta ko na yan. Binenta ko na yan sa ganitong tao. Ito yung deed of sale. So, check nyo ngayon sa system nyo kung ito bang pinagbentahan ng baril, nakaregister sa kanya. Kung hindi nakaregister sa kanya, loose firearms yun. Habulin yun, hahanapin yun, kukunin nyo yun. Kailangan walang baril na walang lisensya na nasa sirkulasyon. Dapat nasa inyo. Tinuturuan ko na kayo sa trabaho nyo. Tuturuan ko na kayo sa trabaho nyo. Galaw-galaw naman kasi. Sisi kayo ng sisi, trabaho nyo yan. Ganun ang gagawin ninyo, boss. Ganun ang gagawin ninyo. Titingnan ninyo. Expired. Nasaan yung baril mo? Expired na ito. Hindi mo na ni-renew. Asa na yun? Nandito pa sa akin. Isurrender mo na. Akin na, yung baril na yan. Hindi mo na yan dapat hawakan. Pwede ka nang kasuhan ng illegal possession of firearms dyan kasi hindi mo na ni-renew yung lisensya niyan. Ganun ba, sir? Akala ko pwede ko nang itago. Hindi, amin na yan. Kukumpiskahin mo na yun. Ganun. Kung talagang gusto nyo na maubos ang loose firearms, gumawa kayo ng grupo that's going after itong mga nagrehistro ng mga baril na hindi na nakarehistro ngayon. Pwedeng namatay na siya. Halimbawa, nasan tong tao na to? Patay na eh. Ganun ba? Patay na? Meron siyang baril na nakarehistro sa kanya. Hindi naman niya isinoli sa amin to bago siya mamatay. Nasaan na tong baril na ito?
Yun na yun. Yun na yung kailangan isoli yun ng pamilya kasi yung iba pinapamana. Pucha, di pwede yun. Loose firearms na yun. Pag hindi mo na nirenew yun, expired na yung lisensya ng baril na yun. Hindi expired yung baril. Huwag kang tanga. Hindi nag-expire yung baril. Kasi yung baril na yan, kahit gaano katanda yan, pumuputok, pumapatay pa rin ng tao yan. Expired na yung lisensya mo na mag-carry ka at magmay-ari ka ng baril. Ganun yun. Tanga nyo. May kinalaman sa baril ay dahil sa loose firearms. Noon kasi ang possession of loose firearms ay isang non-bailable offense. RA 8294, binaba ang parusa rito at naging bailable ang illegal. Ito nga, Robin Padilla Law, dahil ang senador ang isa na kinabang sa batas. Nakonvict noon si Padilla nang mahulihan siya ng baril na hindi nakarehistro sa kanya. Sinabi rin ni Padilla noon, Paano siya ang nakinabang sa batas? Paano siya nakinabang sa batas? Convicted man si Robin Padilla. Convicted si Robin Padilla sa kaso ng illegal possession of firearms. Kaya nga siya napunta sa bilibid dahil na-convict na siya, sinintensyahan na siya, pinardon niya ng presidente. Pinardon ni Ramos yan, tanga-tanga nyo naman. Ba't nyo sasabihin na Ba't nyo sasabihin na si Robin Padilla nakinabang dun sa kanyang batas? Gago. Si Robin Padilla nakulong, illegal possession of firearms, sinintensyahan siya ng korte, kaya nga siya nasa bilibid. Lahat ng nasa bilibid, sentensyado na, isa-serve niya yung kanyang sentence. Kung halimbawa, 10 years yung sentensya niya, 10 years siya dapat mag-i-stay doon. So, hindi siya lumaya dahil sa batas na ito. Lumaya siya dahil sa presidential pardon. Pinardon siya ni Ramos. Tapos, inabsolute pardon siya ni Pangulong Duterte. Kaya nakatakbo siya bilang senador. Tarantado kayo, no? Putang ina ninyo, napakasinungaling ninyo. Oo, nagawa na lang yung batas na yan dahil dun sa research kasi habang nasa kulungan si Robin, resource person siya ng Senado para sa mga batas na ginagawa nila na involve yung mga kriminal. Ito napakasinungaling ninyo. Walang hiya kayo. na habang nakakulong siya ay nakipagpalitan siya ng sulat sa ilang senador tungkol sa panukalang batas. Ang panawagan ngayon ni Remulla, repasuhin ulit ang batas kaugnay ng mga iligal na Naging parte siya ng paggawa ng batas na yan. Hindi siya ang gumawa ng batas, yung senador gumawa ng batas according doon sa information na nakuha nila kay Robin. Pero hindi lumabas si Robin dahil sa batas na yun. Lumabas si Robin dahil pinardon siya ni Ramos, tapos si Pangulong Duterte inabsolute pardon siya. Kaya nabura lahat ng kanyang mga record na kriminal, kaya siya nakatakbo na senador. Okay, kasi bawal man maging senador kung meron kang conviction. Matindi yung kaso ni Robin, hindi sana siya magiging senador kung hindi siya pinardon or absolute pardon ni Pangulong Duterte. Tado kayo. Si Pangulong Duterte ba sa kanya? Absolute pardon o si Gloria? Basta pinardon siya ni Ramos, tapos absolute pardon siya ni Presidente. Ewan ko kung si Pangulong Duterte yun, kung sino man Presidente. Basta ganun yun. Hindi siya nakalabas dahil sa batas na yan, pinagsasasabi ninyo. gawing ding non-bailable offense ito para maiwasan ang krimeng dulot ng loose firearms o mga illegal na baril. Dapat daw ay may mas mabigat na parusa sa pag ginamit ng kanilang mga armas sa mabigat na krimen. Sinabi Bago magkaroon ng parusa, maganda, mahuli nyo muna. Paano mapaparusahan yung may mga loose firearms kung di kayo nag-ooperate against loose firearms? Mag-operate kayo para may makasuhan kayo, hindi yung puro kayo turo dito. Tatanga nyo. ito ni Remulla kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan kahapon. Pakinggan natin ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime because Kasalanan ni Robin yung pagtaas ng krimen, hindi kasalanan ng incompetence nyo sa police. Nang yan. Bakit loose firearms lang ba yung krimen dito? Wala bang krimen yung drugs? Wala bang krimen yung pananaksak? Wala bang krimen yung ibang Ito si John Vic Remulla, tangina masyadong iyakin to. Tangina lahat na lang ng babaliin para lang yung politika nila may ipasok. precisely because loose firearms is a bailable offense. So, ibig sabihin, kung sinisisi natin si Robin doon sa batas na yon, dapat sinisisi nyo rin
Si Kiko Pangilinan. O, so, di ba? Tama. Tama. Kasi unang-una sa lahat, hindi si Robin Padilla ang author nung batas na yun. Tumulong lang siya para may isa batas yun. Hindi siyang author. Ito, yung juvenile law ni Kiko Pangilinan. Di ba ang dami mga drug addict, mga bata? Ang daming nagraran ng droga, nagdi-deliver ng droga sa mga customer, bata, para hindi makulong. Nakakapatay yung bata, hindi makukulong. Alam mo kung bakit? Dahil sa batas ni Kiko Pangilinan. Galit na galit tayo na sinisisi natin si Kiko sa juvenile law, tapos ngayon isinisisi natin yung krimen sa Pilipinas dahil sa batas niya na pinagtulungan nila Robin Padilla. Gago kayo. Tarantado kayo. Worthy Catman, mabuhay ka, Boss Dada. Pag addict ang Pangulo, chaotic talaga ang bansa. Di ko akalain na isang drug addict lang pala ang magpapabagsak ng Pilipinas. Ganun talaga. Hindi marunong yung driver Salamat, Worthy Catman, sa iyong generosity sa channel natin. Mabuhay ka. Tama, Break Narya. You are barking at the wrong tree. Diyos mio. Magtrabaho ka, John Vic Rimulya, hindi kasi puro papogi ka ng papogi. Putang ina, itsura mo ngayon, ikaw naman si Jose Rizal, ganun. Buwan-buwan, iba ang get up mo, Ipunto lang natin, Jiggy, nasa nakaraang dalawa nga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Ano? Jiggy? At Jazz, magiging pananagutan ng mga gun owners na nagamit yung kanilang baril dahil hindi nila ito naitago ng maayos? Jiggy, para asa ng batas, reckless imprudence tabang ang maaaring ikaso laban sa may-ari ng baril kapag nagamit ng ibang tao ang kanilang armas sa krimen. Naniniwala si Rimulya na pantay-pantay dapat ang responsibilidad at ang pananagutan ng gumamit at nagmamay-ari ng baril. Pakinggan natin ang pahayag. I believe that gun owners should Parang Miss Universe, I believe that the essence of a woman is the essence of the chicken. Ay, maraming salamat, Beta TV, sa iyong pajika siya. Mabuhay ka. be penalized for the non-safe keeping of Parang yung martilyo gang, di ba? Tama yung break na rin yung panahon ni Mar Rojas. Putang ina, yung martilyo gang na nang mamartilyo ng mga jewelry shop, ninanakaw yung mga jewelry sa mga jewelry store. Alam mo ang ginawang batas ni ni Mar Rojas, putang ina, pagbawal ng pagtitinda ng martilyo sa mall. Puking ina nyo. Tarantado talaga kayo. Dapat police visibility. Dagdagan ng mga uniformado sa mga kalsada, lalong-lalo na sa mga delikadong lugar at oras. Merely Giwanon, mabuhay ka, salamat sa'yo. Dapat ganun. Kasi ang problema yung mga pulis, lahat nandoon. Nagbabantay sa rally ng mga Duterte, nagbabantay sa rally ng iglesia, naglabantay sa rally ng mga ng ganito, ng ganyan. Hayop kayo. Tangina ninyo. Ubus na yung mga pulis. Tangina, puro kriminal na yung nasa daan. Mga walang hiya kayo. Ayusin nyo yung trabaho nyo kasi. Gumawa kayo ng paraan para lahat ng illegal masawata, hindi yung turo kayo ng turo. the guns. Ngayon, again, ulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Tapos? Halimbawa, hiniram niya yung kotse ko. Siya yung nakasagasa. Ako yung makukulong? Ako makukulong? Gago ka ba? Magkaiba yun, John Vic. Ano ka ba? Kapag hiniram ng kapatid ko yung kotse ko at nakasagasa siya, putang ina siya makukulong, hindi ako. Ano ka ba? Bakit ako makukulong kung nakasagasa yung kapatid ko? Tangina, kung galit sa akin yung kapatid ko, o kaya galit ako kay Jay Guevara, galit ako kay Banat Bay, hiramin ko yung sasakyan ni Banat, sagasaan ko lahat ng mga tao sa EDSA. Siya naman pala makukulong. Anak ng tinapay talaga to si John Vic, walang utak Sira ulo rin, At just meron bang Pero yun, iba sa baril. Yung baril, katulad niyan, yung nakapatay. Di ba nakapatay yung tao, makukuha mo yung tao. Sino may-ari ng baril na to? Loose firearms ba ito? Kung hindi loose firearms to, check mo ngayon sa system, yung serial number. Lumabas, ang pag-may-ari ng baril na to, si Jay Guevara. Iimbestigahan mo ngayon si Jay Guevara. Jay Guevara, sangkot ka ba dito sa pagpatay na ito? Kasi baril mo yung ginamit.
Ay hindi, kasi meron akong affidavit of loss. Nawala kasi yan, ninakaw eh. Oh, ito yung affidavit of loss ko. Hindi mo pwedeng papanagutin si J. Guevara. Kung meron naman siyang report prior doon sa nangyaring insidente na nawawala yan. But kung sa kanya nakapangalan, nagamit sa krimen, pero nahuli mo yung may hawak ng baril during that time at pumatay, pwede nyo siyang imbestigahan kung kilala niya ba to, accessory to the crime ba siya, ganun. Iba yung iba yung kotse. Ito naman si John Vic, para namang grade 1 to. Tang ina niyan. Hayop na yan. Pucha, anong klaseng analogy yan? May kiniram yung kotse. Reckless imprudence yun. Reckless imprudence yung nagpahiram ng kotse? Bawal ba ipahiram yung kotse? Nasa batas ba bawal ipahiram yung kotse? Kasi ang alam ko, yung baril, bawal yun ipahiram. Ibang batas yun. Putang ina, pero ang kotse, kaya nga tayo, may mga driver eh. Putang ina niyan. Kaya nga tayo may mga driver. Pinagkakatiwala natin kotse na kapangalan natin sa ibang tao kasi pwede yun. Inaalaw ng batas yun, bobo. Kaya nga may Grab, di ba? O ako dati, may mga unit ako ng Grab. May mga pinapadrive ako. So pag nakasagasa yung mga tao na yun, putang ina, akong may kasalanan. Hindi ba pwedeng sila? Oo, dahil sila yung yung nagmamaneho ng kotse na yun, ganun. Yung mga Remulla na ito, lutok na yung mga utak eh. Si Senator Robin Padilla dito sa mungkahi ni Secretary Remulla. Jiggy, sang-ayon naman daw si Senator Robin Padilla sa mungkahi ni Remulla. Sa katunayan, tumutulong daw siya sa pagbuo ng panukalang batas para rito. Senador na amendahan ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Isinusulong daw ni Padilla rito ang mas mabigat na parusa sa mga nagpapabaya sa kanilang mga armas. Mas mabigat din daw ang parusa kung ang nagpabaya ay empleyado ng gobyerno. Yan muna ang latest. Balik sa UG. Oh, yan. Hype kayo. Reset. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.